Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si The Chosen One. At sa mga nag-renew ng badge na sina Nanlaban Gaming, Nalakinse Evangelista Kalot, Maydinel Bulawan, Rhea Declaro, Queen Hera, Almira Ruiz, at kay Zarina Micaela Mercado. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyahin ng lola ko, father side. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Chang Abona. Taong 1950, Minalabak, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kilalang manghihilot o kumadrona itong si Chang Abona. Halos lahat ng kalalakihan sa lugar nila sa kanya lumalapit kapag manganganak na ang kanilang mga asawa. Ultimo yung mga nasa malalayong barangay, siya ang nilalapitan. Ang matindi pa nito, kahit labas na ng Minalabak, sinasadya pa siya para magpahilot. Yun nga, yung magpapaanak sa babae. Bukas ang bahay ni Chang Abona para sa mga buntis. Lalo pa kung kabuanan mo na, tapos nakatira ka sa malayo. Pinapagamit ni Chang Abona yung ibabang kwarto ng kubo nila para hindi ka na magpapabalik-balik sa kanya. Kasi noon, ang hirap ng transpo, di ba? Bibihira yung mga habal-habal. O baka nga, wala pa eh. Kasi, 1950? Hindi ako sigurado. Baka ang ginagamit nilang pang-transpo niyan, kundi kalabaw, kabayo, di ba? Bukod pa sa kwarto na pinapagamit ni Chang Abona, kapag may emergency na manganganak, tapos hindi na makalabas ng bahay, siya na ang dumadayo doon. Siguro mga 2 o 3 beses sa isang buwan niya ginagawa yan. Kasi hindi lang naman sa Minalabak siya umiikot eh. Meron pa sa mga labas na ng Minalabak. Pero kapag ganun na kalayo, isang puntahan lang yon. Tapos dapat, mismong araw na manganganak na yung babae. Halos ilang taon ang ginagawa ni Chang Abona yan. Hanggang sa sumapit nga yung taon ng 1950. Dito na nagsimula yung karanasan niya na hinding-hindi niya malilimutan. At nakailang salin lahi na ang kwentong ito sa aming pamilya. Kung hindi ninyo na itatanong, yung asawa ni Chang Abona, merong alam pagdating sa mga agimat. Pero hindi siya manggagamot ha. May mga alam lang siya. Pag aalis silang dalawa ng 10 oras na ng gabi, meron silang iniikutan na isang puno. Tapos nagsasaboy sila doon ng asin at luluhod. Ginagawa nila yan kapag may mga alanganing lugar silang pupuntahan at alam nila na may mga nakatira doon na mga aswang. Balitang-balita kasi yan sa lugar nila. At ang palaging mga nabibiktima ay yung mga magsasaka na umaalis ng bahay nila ng 10 oras ng gabi para maghanda sa mga gawaing bukid. Nagiging biktima din nila yung mga mangingisda na
pumapalaot kapag madaling araw. Marami at kalat na kalat sa lugar nila ang mga kwentong aswang. Kung hindi sila binabagat, nilulusob sila ng mga ito. Hindi nila alam kung nananakot lang ba o talagang mga gutom. Isang gabi habang tahimik silang natutulog, bigla na lang may katok ng katok sa pintuan nila. Pagbukas nila, isa sa mga kaibigan nila ang nakita nilang naghihikahos. Habang panay ang banggit niya ng, Yung asawa ko, manganganak na. Pasensya na kayo ha. Alanganing oras na yung punta ko. Kahit kakagising pa lang nila at wala pa sila sa ulirat, kinuha kaagad ni Tiang Abona yung mga gamit niya. Tapos ang sabi niya sa asawa niya, kahit siya na lang mag-isa ang pupunta. Wala kasing titingin doon sa pasyente na lang nasa ibaba. Baka mamaya, kung mapano eh. Sa sobrang pagmamadali ni Tiang Abona, nakalimutan niyang gawin yung ritual nila sa puno. Kahit tinatawag pa siya ng asawa niya, hindi na niya ito pinansin. Tumakbo silang dalawa papunta sa bahay ng kaibigan nila. Medyo malayo yon kaya pahinto-hinto sila sa pagtakbo para magpahinga. Ang nakakapagtaka, yung sumundo sa kanyang lalaki, hindi hinihingal. Tapos ang bilis maglakad. Samantalang kanina, nung kumakatok siya sa bahay, hingal na hingal siya, di ba? Pahinto-hinto naman itong si Tiang Abona. Siyempre magpapahinga yun. Kakagising lang tapos patatakbuhin mo. Kahit sino naman, di ba? At saka, babae yun eh. Sigaw ng sigaw si Tiang Abona ng, "Hintayin mo ko! Sandali lang! Kinakapos ako ng hangin!" Tumitigil naman yung lalaki pero ni paglingon hindi nito ginagawa. Nakatayo lang yun habang hinihintay siya. Nung malapit na sila sa bahay, napahawak si Tiang Abona sa balikat ng lalaki kasi nahihirapan na siyang maglakad eh. Ganun pa rin yung lalaki. Nakatayo ng tuwid, nakatingin sa malayo, at dire-diretso lang ang lakad. Kahit anong daldal ni Tiang Abona, hindi ito nagsasalita. Tapos pakiramdam niya sa balikat nito, napakalamig. Hindi na lang niya pinansin. Inisip na lang niya, malamig lang sa labas, kaya malamig din yung balikat nun. Nung nakarating sila sa bahay, nagsalita yung lalaki ng, "May kukunin lang ako sa likod." Dala ng pagod ni Tiang Abona, tumangu-tango na lang ito habang hinihingal-hingal. Akala niya, pagbubuksan siya ng pintuan nun. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik yung lalaki. Ginawa ni Tiang Abona, kinatok na niya yung bahay. Katok siya ng katok pero nakapatay pa rin ang ilaw nito at walang sumasagot. Inikot na rin niya yung paligid ng bahay pero wala talaga. Tsaka yung lalaking sumundo sa kanya, hindi na niya nakita. Eh di ba, madaling-madali nga siya kasi manganganak na yung asawa niya. Bumuelo lang si Tiang Abona at itinulak na niya yung pintuan. Agad-agad namang bumukas yun
dahil hindi nakakandado. Napakadilim ng bahay. Tahimik din. Tinawag ni Tiang Abo na isa-isa yung mga pangalan nila pero walang sumasagot. Hindi niya makita yung loob eh. Anong gagawin niya? Maya-maya pa, may narinig siya na parang may kumakain sa loob ng bahay. Hindi ito yung kain na nasa plato Tunog siya na baboy na kumakain. Tapos napakalakas huminga. Biglang naalala ni Tiang Abo na yung tungkol sa mga aswang na nambibiktima sa lugar nila. Walang sabi-sabi, tumakbo papauwi itong si Tiang Abo na. Diba, kanina nagpapahinga-pahinga pa siya? Sa pagkakataong ito, hindi na. Iniwan niya rin ang lahat ng gamit niya doon dahil sa sobrang takot. Habang tumatakbo siya, kung ano-ano ang naririnig niya sa paligid niya. May mga tumatawa, inaalog yung puno, nambabato, basta talagang nakakabaliw. Nung papalapit pa lang siya sa bahay nila, nagsisisigaw na siya. Tinatawag niya yung asawa niya. Mabuti na lang bumaba ka agad yun. Tanong ng asawa niya sa kanya, "Oh, bakit? Ano nangyari?" Iyak siya ng iyak. Hindi siya makapagsalita. Tapos putlang-putla na rin siya dahil sa sobrang pagod. Pinakalma muna siya bago pinagkwento. Ilang oras ang lumipas. Medyo bumalik na siya sa wisyo. Sinabi na niya sa asawa niya yung nadatnan niya sa bahay ng kaibigan nila. Tanong ng asawa niya sa kanya, meron bang nakitang bangkay? O kahit man lang bakas ng dugo? Sagot niya, wala siyang nakita. Sa sobrang takot niya, naiwan niya ang lahat ng gamit niya. Kailangan nilang balikan yun. Alanganing oras na nun eh. Tapos may buntis pa na nasa ilalim ng kubo nila. Delikado din kung aalis pa. Kaya pinagpabukas na lang nila. Kinaumagahan, pumunta kaagad sila sa bahay ng kaibigan nila. Malayo pa lang sila. Nakikita nila na maraming tao doon at nakapaikot sa bahay. Tanong ng asawa niya sa isang lalaki doon, "Nong, anong meron? Bakit ang daming tao?" Sagot nito sa kanya, "Yung mag-asawang nakatira dyan, patay na. Yung tiyan ng babae, wakwak tapos kalat-kalat yung laman. Yung lalaki naman, wala yung magkabilang tenga, tapos lasog-lasog yung lamang loob." Gulat na gulat silang mag-asawa sa narinig nila. Nang merong sumigaw na nasa loob ng bahay. Ang sabi niya, "Kaninong mga gamit to? Gamit to na manghihilot ah!" Lahat ng taong nakapaligid doon tumingin sa kanilang mag-asawa. Ang nangyari pa, napagbintangang aswang si Tiang Abo na. Gamit niya yun eh. At saka, siya lang yung manghihilot na nakatira malapit sa bahay na yun. Kaya matik, siya yung huling pumunta doon. Sinabi ni Tiang Abo na sa kanya lahat yung gamit na yun.
Pumunta kasi siya doon kagabi dahil sinundo siya nung kaibigan nilang lalaki, yung asawa ng buntis. Tapos pagdating nila sa bahay, pumunta yung lalaki sa likod at hindi na niya nakita. Marami pang sinasabi si Tiang Abona na dahilan kung bakit ando doon yung mga gamit niya. Pero parang hindi kumbinsido yung mga nakatira doon. Iba kasi yung titig sa kanya eh. Nung wala nang masabi si Tiang Abona, sinabi niya na, "Hindi ako aswang. Kung pinagbibintangan niyo akong aswang, gamitin niyo ang lahat ng pangontra niyo sa akin." Yung mismong asawa ni Tiang Abona, sinabuyan siya ng asin sa muka, tapos ikinalat pa yun. Sigaw ng sigaw si Tiang Abona. Paano? Pumasok sa mata niya yung asin eh. Ang sakit nun, di ba? Napaatras yung mga tao sa kanila. Kasi yung sigaw ni Tiang Abona, parang aswang talaga. Kumuha kaagad ng tubig yung asawa niya at ibinuhos yun sa mukha ni Tiang Abona. Ayan na. Isa-isa nang sumubok ng mga pangontra nila, yung mga kalalakihan. Ang dami nun. Pero hindi nasaktan si Tiang Abona sa lahat ng ginawa nila. Dito nila napagtanto na hindi talaga siya aswang. Maya-maya pa, inilabas na nila yung bangkay ng mag-asawa. Nakita ni Tiang Abona na wakwak nga yung tiyanong buntis at sabog-sabog ang laman loob nito. Maging yung asawa niya, ganon din ang itsura. Ang sabi ng isa sa pinakamatanda sa lugar nila, sunugin yung katawan ng dalawa. Dahil paniguradong merong susunod na biktima kapag hindi nila ginawa yun. Sumunod naman sila sa ipinag-utos nun. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula ng makaramdam ng pananakit ng tiyan yung buntis na nasa ilalim ng bahay nila. Akala nga ni Tiang Abona, manganganak na eh. Hindi pala. Dahil isang gabi, nung kasalukuyang namimilipit yun sa sakit, habang hinihilot ni Tiang Abona yung tiyan nun, pansin niya na may 2 malaking anino ang nakatayo, di kalayuan sa bahay nila. Sinigawan niya kaagad yung asawa niya. Ang sabi niya, may mga aswang sa labas. Pagdungaw ng asawa niya, wala naman tong nakita. Para makasiguro, ikinalat nila ang lahat ng pangontra nila sa paligid ng bahay. Matapos nilang gawin yan, naging tahimik na ang paligid nila. At yung pananakit ng tiyanong buntis, nawala na rin. Awa naman ng Diyos, nanganak yon ng maayos sa tulong ni Tiang Abona. Matapos ang lahat ng insidenteng yon, kahit merong pang kumakatok sa bahay nila ng 10 oras ng gabi, hinding-hindi na nila yon pinagbubuksan. Kaya ang nangyari, dumami ng dumami ang mga katulad ni Tiang Abona sa lugar nila na mga manghihilot. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe akong kinilabutan doon sa sinundo pa siya, tapos kaluluwa na pala. Kung sa akin nangyari yun, baka
Himatayin ako bigla pagdating ko sa bahay nung lalaki. Kasi nawala, di ba? Ako, mapapaisip ako kaagad na kaluluwa na yun eh. Sa simula pa lang, hindi na siya pinapansin eh. Tapos yung may kumakain sa dilim na parang tunog ng baboy. Nai-imagine ko eh. Grabe, sobrang nakakatakot nun. Natawa lang ako doon sa sinubuyan ng asin yung mukha ni Chang Abona. Tapos nagsisisigaw siya. Kasi kahit sino naman, di ba? Lagyan ka ng asin sa mata. Sisigaw at sisigaw ka doon. Ang masasabi ko lang sa kwento, sobrang solid talaga yung mga pangyayari ng mga ganitong taon, di ba? Talagang brutal pa sila gumalaw niyan eh. Ngayon kasi, hindi na natin masabi. Malay nyo, nakikihalubilo na pala sa inyo, di ba? Tapos, kaya na nilang magtiis na hindi kumain ng laman ng tao kasi may iba ng option. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa baba. Shoutout muna natin sina Creepy Cheesecake at Lulu Rojas. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.